Okay, so good day everyone, no? So ang aking topic ay may kinalaman no sa data communications or the introductions to data communications, no? So yours truly, I'm Engineer Carlo N. Romero. So graduate of Masters of Engineering, no? An ASEAN Engineer, a PACE, CCNA, Certified Cable Test Technician, a Certified Mechatronics Automation Engineer, and a licensed professional teacher. Soon to be PhD sana this year, no? Hopefully madagdagan, and next year, no? Maging APEC engineer. And ito, iniintay ko na rin yung ACPE, yung kasi alos tapos na rin yung assessment ko sa ACPE. So mukhang okay naman na. So iniintay ko na lang yung yung confirming kung kailan, no? So I can included yung ACPE kasi after ng ASEAN engineer, meron pang ACPE, Accredited Chartered Professional Engineer. So be aware of that. Pag sinabi nating ACPE, para ka din yan, ASEAN din yan, no? Pero kumbaga sa yung mga government sa ibang bansa, mare-recognize tayo. So yun yung actually pangalawa na naipasa natin. And later, ito nga next week, ako ay nasa aking oath taking, no, sa sabi ko nga, sa Boracay, no, as a certified mechatronics and automation engineer. So in God's grace, no. So anyway, so let's start, no, to our topic. So data communication. So telecommunication, ito ay nadaanan niyo sa COM1, no. Ano ba kakaibahan, no? Broadcasting, pag sinabi nating broadcasting, one way, no? One way lang siya. Pag sinabing telecommunication, kumbaga meron kang information transmitted, no, through electronic means. No? Then a receiver will receive pero via distance. Okay, usually dahil kapag malayuan, gumagamit ng electromagnetic energy or radio frequency. Halimbawa, yung microwave. Usually ang microwave is 1 gigahertz. Pataas yan hanggang mga 100 gigahertz, no? Then we have uh, satellite, no? Ginagamit natin yan, satellite. Higher frequency na mas matataas, no? Mga EHF, mga extra high and super high frequency. Yung ating kumbaga mga sa frequency nomenclature. Yan yung mga electromagnetic energy. But here, uh, we need this to employ uh, information or para ma-deploy natin or ma-transmit natin representing yung data. So paano yun? Maaring meron tayong mga sa receiver, meron tayong mga digital to analog converter. Kasi usually, sa electronic communication system, meron kang analog to digital converter, no? Kumbaga sa ito yung galing ah, let's say sa text, ito yung mga text or something like let's say image. Mga image to. Itong mga image saka voice, lahat yan ay analog. So tumadaan dito, no? Now, dahil digital conversion, ito na yung lumalabas diyan. Okay, naalala niyo pa ba yung ADC, yung sampling, quantizing, saka coding, di ba? Anyway, I will be elaborating din yung mga yan, no? Pero yun yung ginagamit na process natin, no? Sa pag-convert ng analog to digital converter. So ayun, kung naalala niyo yung PCM, one way yun, nag-transmit tayo via wire. Kaya may mga tinatawag na parallel to serial, serial to parallel, no? So anyway, kapag dumaan yan, no, usually kung meron ka ditong padadaanin mo, let's say digital to analog, so ito digital signal, di ba? Digital signal. Minsan dun sa natin, kapag naman bawa within a facility, merong tinatawag na deduct o di ba?
ibabalik naman niya to analog. Pero ano to, kumbaga sa ano, kung ah, meron tayong analog signal dito, ayan. So, makakarating yung image, yung voice. Okay, usually ganun, no? Ngayon, meron tayong physical medium. Okay, pag copper wire, example ng copper wire, mga ano yan, coax, UTP cable. Okay, yan yung gagawin natin sa lab. Mag-ano tayo, yung UTP, no? Magne-network cabling tayo ng, kaya pag nag-network cabling tayo, we will be experiencing how to uh, install or how to configure yung mga yung straight through and crossover cable, no? Ngayon, pag sinabi namang glass fiber, kung copper wire to, electrical signal, ito is pulses of light, di ba? So, pero bago siya mag-light, kino-convert yan through from electrical signal to light. Kaya example niyo yung mga LED. Yung, di ba yung LED, nakikita mo nag-i-emit ng light yan. So, pero bago yung mag-emit ng light, may kuryente yan. So, yun yung ano. Pero dito, sa optical fiber, dumadaan yan sa pinaka, core. Core ang tawag dito eh. Yung gahibla ng buhok yan. Ang ano niya, reflection. Reflection yung light ha, tandaan nyo, no? Nagre-reflect yan within the core. Okay, so again, that is a telecommunication. No? Something na related sa data. No? Although, facility yan, may mga gumagamit tayo ng mga wired and wireless communication. No? Now, the information transfer must be established and must be acceptable. No? So, ano ba yung mga criteria? Siyempre, kailangan mabilis ang internet, ang speed. Speed of information. No? Response, kaya may response time. Freedom, hanggat maaari, no error. No? And siyempre, costing. Mahalaga din yan. So, ito yung sinasabi ko kanina, etong voice, analog yan. Etong video, analog. As well as the image. Pero ito, digital. Di ba? Kaya nga kapag nag-modulate ka ng digital, ASK, di ba? Naalala nyo ba yun? Naalala nyo ba to? Kapag digital yung ano nyo, digital yung modulating signal nyo, tapos ang carrier nyo ito, meron kang ano, ASK, di ba? Naalala nyo yung ASK? Every time na nag-ano, wawan, merong ano, kung naalala nyo to, no? Okay, ASK yun. Pero yung counterpart ito sa analog, ito yung low information signal, dumaan ka ng modulator, carrier, varying, ito yung no modulation at all. Tapos kapag nag-modulation, so yun yung EM, di ba? Nagbabari yung signal, nagbabari yung, ano. Anyway, information can be compressed. Di ba? Pwede, ano yan, may compounding tayo. Actually, compounding ang tawag doon. Pag sinabing compounding, okay, pag sinabing compounding, expanding and compression, di ba? Nagagawa natin to, di ba? Kaya nga meron tayong standard, yung ALO sa MULO later, no? Information can be compressed in order to improve the efficiency. That is the purpose. Kaya ka nagko-compress, halimbawa, babato mo sa ano, gusto mo ma-transfer yung ano, yung information kaso sobrang laki ng information. Pag padadaanin mo sa kable or sa attachment or something like that, medyo mabigat. So, kino-compress para mabilis yung information transfer. So, ginagawa nga na dyan, nagkakaroon ng encryption, security purposes, para makarating man sa receiving end, hindi agad-agad mabubuksan. Lalo kung mga sensitive data yung kailangan. No? So, ayun, yan ay malinaw no, sa part na yan. Okay. So, datacom, sabi nga, one of the purpose of the datacom, gumagamit tayo ng wire cable. Kasi data. Kapag naman wireless, tino-convert pa to analog. Kasi analog, radio frequency yun. Although kailangan mo ng analog to digital converter, no? Para at least ma-utilize mo. Pero pag sinabing datacom, gumagamit tayo ng wired cable.
Okay, now what is the requirement para ang data communication will happen? The communicating device, for example, laptop or ginagamit ko telephone, must be part of the communicating system. It can be a combination of a physical equipment, a software application program, so that we can have different features such as yung tinatawag natin na mga delivery, that the system can deliver data to the correct destination. So, isa yun sa mga kino-consider. Now, meron tayong mga error correction or error detection, di ba, at the receiving end. Accuracy, the system must be accurate, di ba? Ano bang ibig sabihin? Ah, Chine-check dyan if the data have been altered in transmission. If it is left uncorrected, these are unusable. So yung mga ganun, no? Timeliness, baka may delay, baka naman sobrang delay yung yung pag-deliver ng data. Baka hindi synchronize si video at saka si audio. Nangyayari yan sa mga digital uh, transmission na kung saan hindi nagiging synchronized. Although the quality is good, no? Yung nga lang, problema, there is a significant delay. So ang problema doon, yung real-time transmission, kaya kinakailangan ma-synchronize. O yan yung dapat makita nyo, no? Jitter, ito naman yung ano, kumbaga parang hindi yan maganda sa receiving end. Kasi yan ay parang associated sa noise or something like unwanted signal. Pero in definition, refers to variation in packet. It is an even delay, o di ba? Hindi naman niya kagandahan, no? Sa mga audio at video packets. Now, if we will define this, alam naman natin guys, no, na i-recall ko lang yung basic communication. Meron ka dito message. Basic, ito yung ano, block diagram. Ah. Meron ka ditong transmitter. Ito yung basic. Iilan ko na as TX. Then the channel, then the receiver. Then the RX ang receiver eh. The recipient or end user. Okay, ang message, ito yung information. Ngayon sa transmitter, kailangan mo to para ma-send mo yung information, no? Kasi kasama diyan yung mga voice telephone, data terminals, host computer, and video camera. Pero dito sa transmitter, dito nagte-take place yung modulation, yung tinatawag natin na encryption, encoding, multiplexing. So, diyan ang nangyayari. Ang channel guys, merong wired at tinatawag na wireless. So, tandaan nyo na may wired at wireless. O, example ng mga wired. O, syempre, example ng mga wired, itong coax, UTP, STP, no? So, etong mga to, mga electrical signal yan. Ano pa? Optical fiber. Optical fiber is light. Then, ano pa? Radio wave, wireless. Pero may mga example ng mga wireless, Bluetooth, kapag medyo halimbawa, medyo kailangan mo ng ano ng within a barangay kunwari or within a small community or small area. Pwede kang gumamit ng ano ng LoRaWAN, Zigbee, yan yung mga ginagamit. Mesh. Okay, so most likely yan yung ginagamit natin, no? As wireless. Wi-Fi is also, no? Meron pa nga Li-Fi, alam mo yung Li-Fi? Light is transmitted wireless. Pero ang kanyang ano, kanyang parang pinaka limitation within a closed room lang, no? Hindi po pwede na medyo malaki-laki. Okay? Okay, so ito yung receiver. Sabi ko nga, yan yung same din with the transmitter. Collection din siya ng mga electronic devices. Pero ang ginagawa naman ng receiver, nandyan yung demultiplexing, decoding, ano pa ba? Bumig ba doon? De, basta may mga D, lahat may mga D.
Okay, demultiplexing, decoding, di ba? Yun, no? So, demodulation, yun. So, yung receivers natin, okay, kasama din yung mga data terminal. Kaya yung data terminal nasa receiver, eh, no? Data terminal equipment nasa receiver yun, no? Yung data communication equipment nasa transmitter. Kaya kapag nag-routing ka, nasa DCE yun, no? Okay, anyway, circuit, eto na may tackle ako niyan tuwag advanced networking. Anyway, it is a communication path over established medium. It is a logical connection over a physical line. That is circuit. Now, what is the term circuit used interchangeably? It can be used interchangeably with path, link, line, and channel. No? Anyway, itong circuit, ginagamit natin for access or transport. No? So parang ganito, meron kang customer premises, mga customer premises equipment, CPE. Galing doon yung access circuit, no? Pero yung transport circuit, yan ay nasa core or sa backbone, no? Kaya ang ating circuits pwedeng simplex. Pag sinabing simplex, one-way communication to. O anong example ng mga one-way? Yung mga radio, TV broadcast, no? O, yun yung mga radio and TV broadcast. Half duplex, ito, two-way pero alternate. Okay. Example ito, intercom. Hindi ko na kung nakakita kayo no, no, yung pinipindot para may parang yung mga radyo na yung mga citizens amateur radio. Okay. Yun, no? Yun yung mga two-way half duplex. Two-way pa rin naman siya, pero alternate yung kanyang mode. Etong full duplex, two-way to pero synchronous. Example ito yung mga telephone system, tuloy-tuloy. Now, kapag meron pa sinasabi yung full-full, pag sinabing full-full duplex, ano to, mga three or more. Example niyan yung mga conference call, di ba? Pag ito yung mga ginagamit natin na chat o yung sabay-sabay conference call. So yun yung examples of circuits, no? Or mode of communication. Anyway, ito yung sinasabi kong circuit. Ito yung message o yung source, ito yung destination or receiver o yung tinatawag nating recipient. Okay, ito yung access line o yung link. Ito yung mga central offices o yung mga switches, no? Tapos ito yung mga CO mo, mga central offices. Tapos ito yung pinaka core switch, yung pinaka kumbaga yung PSTN natin later I will be discussing. So yun yung isang circuit yan, no, ng telecommunication, no? Okay. So link, ano ba yung link? That is two-point segment. Okay, ano bang meron diyan, no? Halimbawa, guys, no? Meron kang host computer. Tapos halimbawa itong laptop mo. Iko-connect mo through a printer. That is a link. That is a two-point segment, end to end. Typically, a circuit, maraming mga multiple links. Pwedeng single link or pwedeng naman maramihan. So yung line naman, nasa several, ito private branch exchange. Ano bang ibig sabihin, guys, no? When we say private branch exchange. Sabi diyan, from the definition itself, no? Uh, pag sinabi nating tawag dito, uh, private branch exchange, a station line refers to the connection between the PBX uh, switch and the station user's terminal equipment. Okay. Now, in other terms, pag sinabi nating uh, private branch exchange, okay, ang sabi diyan,
Meron kang connection, no? Pero between the PBX switch. Okay, ano ba yung ano ba yung PBX switch? Yung nakita natin kanina, 'di ba? So let me have a diagram here. Kailangan hanapin ko yung paint if kita paint. Okay, para makita niyo yung mga core yung core structure. Pero guys, ang private branch is a business telephone system. Kumbaga, pag sinabi natin ang pinaka root word, pag sinabing PBX or private branch exchange, yan ay business telephone system. Take note of this. Yan ay business telephone system na kung saan ang minamanages ito, internal and external communication. And external communication. But most likely, ang kanyang pinaka method by switching call. Kaya may iba tayong switch na ginagamit. By switching calls, no? Between users, yung pinaka definition yan on local lines. Okay, kaya may mga local lines tayo, no? While enabling shared access to external phone lines. While enabling uh, shared access no, to external phone lines. Kaya may mga external tayo kapag tayo yung mag-outgoing call, no? Yung mga long distance, mga external tawag na phone lines. Okay, bakit ba di-resign yan? Bakit ba ginawa yan? Most likely, one of the reason is to reduce cost and improve yung efficiency. Sino nag-ooperate yan? Yung mga enterprises rather than telecom providers. So meron tayong mga enterprise na nag-ooperate ng mga private branch exchange. Kaya nga nilawag na private branch exchange. Pero kumbaga, kung titignan mo yung kanyang key components, ito kasi bumubuo dyan no, ng PBX. One of the key component, uh, telephone switches or core infrastructure. Okay, meron tayong core infrastructure. Ano ba yung mga core infrastructure? Ah, yun yung kumbaga merong ah, telephone switches to route calls internally. Okay, so nag-route siya ng call internally, no? Parang yung mga telepono sa loob ng isang organization. So yan ay kami 'di ba may mga yan, may mga trunk line. Mamaya may ipakita ko sa inyo yung no. Pag sinabing trunk line, kino-connect mo yung external phone network. Tapos syempre meron niyang IP gateway. I will be discussing din. Pag sinabi nating IP gateway, kung di ako nagkakamali, ginagamit yan sa mga digital IPBX or IPBX, no? PBX, Digital Private Bands Exchange. No? Kino-convert niya yung mga analog to digital signal. No? So, yan yung mga core infrastructure niya. Telephone switches, trunk lines, saka mga IP gateway. No? Pero, most likely, pagdating sa features, syempre, automatic call distribution, interactive voice responses, andyan din yung mga voicemails, ano pa ba? Ano ba yun? Conferencing, yun, marami ka pwedeng gawin dyan, no?
Kaya kung titignan mo yung traditional saka IPB, kasi dalawang klase yan yung PBX. Dalawang klase yan. Pag sinabi natin PBX, let me ano no, another, sana na kopya na no. Okay, another ano no, another, dalawang kasi ano, na naalala ko lang doon. No? Itong PBX, may tinatawag tayo na traditional at meron tayong tinatawag na IPPBX, IP base. Yeah, sulat ko lang, IPPBX. So ito yung mga traditional PBX. Okay, ang traditional, ito, paano malamang naka-traditional siya? At paano malamang naka-IP? Ito gumagamit to ng mga copper lines. Di ba? Copper landlines, traditional pa yon. Mga sinauna pa. And on-premises hardware. O, di ba yung mga on-premises hardware, no? Tapos limited yung kanyang scalability kasi nga traditional. Ah, limited scalability. Pero pagdating sa ano, for analog, reliable siya analog communication. So pag sinabi nating analog communication, voice yan usually. Voice no, sa telepono. Now, ito namang IPPBX, meron tayong digital system. Oh, ano yung example? Ito yung alam na alam nyo. The VoIP. Anong ibig sabihin ng VoIP? Voice over Internet Protocol. So, yun yung ano, Voice over Internet Protocol or VoIP. So, yun ang ibig sabihin, the Voice over Internet Protocol. No? Pag sinabi natin Voice over Internet Protocol, no? Gumagamit tayo via Ethernet, via LAN ang gamit natin dito, no? Via Ethernet. Pag sinabing Ethernet, via LAN 'yan, local area network, no? So anong sinusupport niyan? Video conferencing. Kapag ito kasi ito, mahirapan to sa video to. Pero ito, kasi kulang copper line, ilang bandwidth 'yon? Kakayanin ba 'yon? Hindi, di ba? So ito hindi. Baga wala kang problema pagdating sa ano, wala kang problema sa data. Kasi sinusupport niya yung mga video conferencing. Ay, nawala yung ano, yung panulat ko yan. Ayan. Ayan. Video conferencing. Okay, yan yung sinusupport niyan. Sa mga remote work, o mga remote ano, pag sinabing remote, yung wala ka sa facility pero nakakagawa ka o through VPN, mga remote work pwede. Okay, yan yung ano VoIP na tinatawag o voice over internet protocol. Okay? Now, actually meron pang isa, no? Kasi sinasama na rin 'to yung how host bago 'to yung tinatawag na cloud PBX. Bago 'to eh. Alam niyo na ba ito? Narinig niyo na ba ito, guys? The cloud PBX. Pag sinabing cloud PBX, kumbaga yan yung mga ring central example. Ewan ko narinig niyo na ito. Pero i-ano ko na, i-explain ko sa inyo to, no? Ang Cloud PBX, usually, kayang i-manage mo yung mga off-site third-party providers. Yan nga, yung Ring Central. Manage off-site. Yung mga remote sites. Pero kahit wala ka sa facility, kasi cloud nga, naka-cloud. So yung mga off-site facilities, yung mga off-site structure or facilities nga, kayang i-manage by third vendor or by third party. Kaya meron na nagsiservice niyan. Oo. Mga third-party providers. Halimbawa, si Ring Central, Nextiva, yun yung mga example niyan. So, mas mura siya. 'Di ba? Kasi nga, may ibang nag-ano. Okay? So, yun yung ano, yun yung PBX. Ngayon, baka narinig nyo na ito, yung PABX. Ayan, mga term to sa ano wag nyo to kalilimutan. Ang PABX, that is
private, automatic. Anong kaibahan kaya niyan? Automatic, branch, exchange. O ano bang ibig sabihin yan? Refers to automated PBX. Actually, itong mga to, naka-refer ito to automated PBX, no? System. So ano ang kaibahan niya sa PBX? Kasi yung mga PBX dati, mga manual, no? Lalo yung mga nasa traditional. Modern PBX are fully automated, making the terms interchangeable. So kapag automated na lahat, which is yun naman ang path natin, we can call it private automatic branch exchange. And that is one of the difference, no? And one of the consideration natin dito, syempre kapag ikaw ay nag-i-install niyan, una, costing, yung hardware, yung cabling, no? Pero kayo ng tanong, saan ba mas nakaka-reduce ng pagdating sa operational saving? Sa traditional ba o sa paggamit ng VoIP? The answer is the VoIP reduces long distance. Kaya nga, wala na kayong marinig, madalang na may mga international call or long distance call. Because really, the VoIP really helps us, no? So that we can have a cheaper communication even though we are communicating uh, kahit sa mga vast distances. No? Although guys, no, kapag ikaw naman ay nagpa-upgrade ng mga let's say VoIP compatibility or security infrastructure, merong yung mga hidden cost din yan. Siyempre, paano kikita? Si telco o sino mang company, no? Ngayon, sino ba yung mga leading provider niyan? Cisco, unang-una. Yung mga PBX, si Avaya, NEC. Yan yung mga common na mga naging kliyente ko yung iba dyan, no? Scalable solution for enterprise. Okay, anong application nito? Ng PBX sa PBX, yung mga call center. O yan yung cloud PBX. Ito actually, yung mga call center or yung mga multi-site businesses. Ito yung cloud, no? Yung mga example ito, yung mga multi-site businesses. Example yun ng mga cloud, okay naman, pwede namang integrated. No? Yung mga call center, example din yan. No? Ngayon ganito, no? Ah, yung trend naman about migration, kasi ganito, may mga naiwan sa traditional, marami nang nag-shift. Kasi nakita nila yung advantage. Nakalaking tipid, at the same time, efficient. Organizations are now gradually increasingly adopting IP, cloud, PBX. Yung dalawa, kumbaga, unti-unti nang nawawala si traditional. Unti-unti nang nawawala si traditional. Kasi nire-replace yung mga aging analog system. Mahal kasi yung noon, yung mga bayad-bayarin doon, no? So, gumagamit tayo ng mga modern tools. Halimbawa, email, CRM. Yun yung mga examples. Kaya, yan, no, sinama ko ito kasi isa to sa mga lumalabas pagdating sa board exam. No? Yung tinatawag natin na PABX, PBX. No, lahat ng mga kumbaga parang bago na nakikita natin within the industry. So para maipakita natin, no. Okay? So I hope yan ay klaro sa part na yan. If you have questions, just write in the chat box, no, mamaya sasagutin natin isa-isa. Kung may mga tanong kayo, siguro para tuloy-tuloy ako, hindi ako tawag dito, makat, tuloy-tuloy lang, no? Tuloy-tuloy lang, no? Sige. Ha. Ilagay niyo na sa chat box yung mga tanong niyo tapos mamaya sasagutin ko isa-isa. No, kung may mga tanong kayo, just lagay niyo na sa chat box. Okay, so yan yung kumbaga sa PBX. Sa natin yung PBX, no? Okay, so yun, no? So, sabi dito, user terminal equipment, in form of telephone, ayan, naipaliwanag natin.
Okay, yung ano guys, no? Ano bang pagkakaiba niyan? No? Yung tinatawag natin na ano, trunk. Anyway, ano ba yung ano? Ano ba yung mga central office, yung mga ano ba yun, local lines, na ano ba yung mga ano diyan? Ano pa ba yung mga yung ano yun? Local loops, no? Yung CPE, local loops, no? Trunk line. Ano ba yung mga yan, no? Okay? So, again, sabi dito, trunks comes from the Latin truncus, meaning or torso. O, di ba yung trunk, main body yon? So, sa context ng telecommunication, parang nagsishare siya ng mga multiple user. Okay? Pero explain natin, no? Pagdating sa ano, sa mga technicalities, pagdating sa telephone system, napakalaga nito. Sige, explain ko, no? Punta ako dito sa ano yan. Mamaya, meron tayong ano, explanation sa ano, sa packet tracer kasi gagamitin natin dito packet tracer sa lab, no, sa mga design, no. Okay, ano ba yung central office? Narinig nyo sa akin kanina to. Oh, i-discuss natin. Pag sinabi natin central office, kumbaga, merong mga facility, yung mga telephone company na nagko-connect ng mga subscribers line. Okay, so ibig sabihin, kung ito yung tinatawag natin na PSTN, ano ba yung PSTN? Ito yung pinaka parang ano, PLDT natin. Public switch. No, ano yung ano, public switch telephone network, switch telephone network or tinatawag natin na PSTN. Okay, usually ganito, no? Facility ka, housing facility ka, switching equipment na nagko-connect ng subscribers line to the, kaya may mga CO ka dito. Ibig sabihin, may mga CO ka dito. Let's say this is the central office. This is the central office. O, central office. Okay, ang central office natin, as you can see, no, is also an example no ng communication system. Kumbaga, ito yung nag-serve as primary hub, itong central office. Primary hub for routing calls, no? Locally or long distance. Long distance. Basically, ganyan yung ano, no? Kumbaga, locally or long distance, no? Okay, usually it terminates local loops. Connect yung mga switches, no? O tinatawag din yun ano, POP. Ano ba yung POP? Point of present. O, makikita niyo yan sa mga technical ano, presence. Okay. So, POP, no? Yan ang mga point of presence. Okay? So, ibig sabihin, nagagamit yan sa wide area network. One, I will be discussing muna, no? Okay, tandaan nyo, pag sinabi natin ano, central office, kumbaga nandyan yung ano, nandyan yung mga nag-terminate, yung mga local loop, no? Okay. So, pag may tanong kayo, just let me know, no? Lagay nyo lang sa chat box para masagot natin mamaya. Anything na ano na po pwede yung ano na tawag dito na maisip na matanong about sa telco, okay, para at least masagot natin, no? Okay, anyway, diyan guys, no, yan yung tinatawag na central office, no? Yan tinatawag na central office, no? One of the function of the central office is to terminate local loops. Local loops. Yun yung trabaho niya. Terminate local loops. Pwede rin ang trabaho niya mag-manage ng call switching.
di ba? Then, naka-interface sa mga trunk line. Interfaces with trunk line. Yun yung, kumbaga sa ano, yun yung central office natin, no? Diyan nakakabit. No? Kumbaga yung hierarchy niya, yung COS or central offices connect to tandem switches for interregional communication. So basically, ganun. No? Kaya nga tinatawag na point of presence. Okay? So now, guys, no, pag sinabi natin ano, no, pag sinabi nating what do you call this? The PSTN, no? Ganito kasi nangyayari doon, no? If you will, ano, no, let me write. Yung PSTN natin, kumbaga sa ano, ito yung PSTN mo eh. O ISP, Internet Service Provider. So meron ka ditong ano, PBX controller. So nandyan yung ano, nandyan yung, let's say, nandito yung voicemail. Yung mga analog digital, nandito. Okay? Mga IP phones. Okay? Tapos, kumbaga, nandito yung mga phones mo sa PBX mo. Di ba? So basically, yun yung ano, from the, uh, yun yung centralized call management na nakasupport yung VoIP during mga phase transition, no? Okay, so going back, yung trunk line naman, ano bang ibig sabihin ng ano, ng trunk line? Okay, yung trunk line, ito yung mga communication channels na nagko-connect ng central offices. Di ba pag nagda-local dial 302, okay, kapag tumawag ka sa isang telephone, may local number yun. Okay, dumadaan yung to trunk line. Kumbaga, yun yung backbone ng ating PSTN para makapag-enable ka ng mga long distance inter-office communication. Di ba? Usually, hindi mo na kailangan dumaan between every CO kasi dedirekta ka na doon sa mismong telepono mo, no? So, kapag digital trunk ka, nag-handle ng VoIP yan, video and data. Pero pag analog, siguro mga voice call lang, no? Okay. Anyway, yan yung ano, common na ano natin, no? Okay? So, doon sa call switching, yung local loop from the central office, no? Later I will be showing to you with the diagram na lang, no? So, trunk, ito nga. Tapos, channel, one way. Ayan, si IBM is a high-speed two-way communication switch that ito establishes, maintains, and changes local logical connection. Okay, so ito yung sinasabi ko, PBX and central offices. I think meron na itong mga diagram dito. Anyway, ito, packet switch. Sa ano guys, no, sa data, pag sinabi nating data, wait lang. Okay, nasa na yun? Nawala yung aking. Ayun. Pag sinabi nating data, okay, kita ba ba ako? Okay. Pag sinabi natin ano na, pag sinabi natin na wait lang, na wala. Okay, pag sinabi natin ano, data ano, meron kasi tayong ano, size bits yung pinakamaliit. Kumbaga parang yan yung 1 or 0 eh. Tapos frames, packets, no, packets, no. Yan yung ano, kumbaga sa ano, yung arrangement. Tapos pupunta ng segment. Later, ma-discuss natin pag dumatay ng OSI, no? Pero packet switches is a generic term that usually includes packet, frame, and swell switches. No, packet switching evolved in more sophisticated network. Okay, router, ito yung nag-send ng packet. Kapag sinabing router, most likely, ano yan, associated sa internet working. Di ba? Nasa internet working mo router, no? Kaya talagang ano, mag-ano tayo dito, may mga packet tracer, marami, no? Okay, ano ba yung network? Siyempre, yung network, yan na yung mga link, switches, mga intermediate devices, router, and ano, no, hubs.
Okay, ano naman yung local area network? Ang local area network, it is a small geographical area consisting of devices na nakakonect doon sa small area na yun. No? Ang ano kasi, ang LAN, guys, tandaan nyo, no? Ang local area network, paano malaman na anong kaibahan niya sa wide area network? Let me na-explain this. No? Kasi ganito ang LAN, ang local area network. Eh. Ang, nawala yun. Ang local area network, ang local area network, o tinatawag natin na LAN, typically, yan ay kumbaga, connection of devices in a small geographical area. Ay, nawala. Ayun. Okay, kita naman. No? Okay. In a small geographical area. In a small... Pero yung geographical area nito yun, ano ba ang coverage ng area na yan? No? Pwedeng ano yun eh, pwedeng isang floor, pwedeng isang building, pwedeng isang campus. Okay, halimbawa ganito, no? Sabi ko nga, halimbawa, meron ka dito ano, no? Di pa lang. Ay, wala. Okay, meron ka ditong building. Okay, imagine ito guys, no? Merong mga let's say tatlong floor o apat. One, two, three, four. Ito, nakalan to. So, ibig sabihin nakalan. Nakalan, kumbaga, kung meron kang pa 5 PC dito o 3 PC for kunwari, dito may 2 server ka. Okay, so yan, may mga PC ka dyan. Imagine di sa nakalan. Okay, now, ideally, or technically, pwede ka naman mag-LAN dito. But I will not advise or recommend it na gawin nyo ito. I will tell you the reasons. Halimbawa, isipin nyo ito yung nasa halimbawa lang, no? SM Santa Rosa, Laguna, halimbawa lang. Tapos ito nasa kuwari dun sa sa City Hall ng Laguna, halimbawa lang, ng Santa Rosa. Ganun lang kalayo yung building. Ngayon, may option kunwari, may option tayo. Let's say nakalan din to. Gusto nung mag-connect yung dalawa. Option A, ang sabi niya kunwari, ang gusto niya kunwari is optical fiber. Sige, optical fiber. Pag optical fiber, magbubungkal ako ng lupa dito. Oo. Magkukuha ko ng mga permit, LGU, environment, tapos yung costing pa. Siyempre, kakabit mo yan ilalim. Yes, nakapag sa gawa ka ng land, but I will not recommend that because of the cost, not practical. So, hindi to pwede. How about option B? Option B is gamit ako ng microwave. Okay, so maglagay ako dito ng tower, taas. Okay, tapos dito rin. Baka pwede na, no? Technically pwede eh. Malapit lang naman eh. Line of sight lang naman to. Pero hindi ko rin to ma-recommend kasi bakit? Mahal tong tower, mahal antena, gagamit ka pa dito ng kable, ng waveguide. Waveguide kasi usually, wired din to yung waveguide na ginagamit. By the way, ang waveguide is a transmission line na ginagamit ng mga microwave communication. So, hindi ko siya ma-recommend. Ano yung pwede kong gamit? Sa tingin nyo, lagay nyo sa chat box.
Lagay sa chat box. Ayan, sige, try nyo. Tingnan natin kung may nakakuha. Okay, mukhang may nakatama, no? Baka may nakatama. Ayan. Ang recommended ko is magano ka na lang data. Mag-one ka na lang. Magkano lang internet service provider? O, di ba? Data. Eh, yung ano natin, data communication. Ngayon pala tayo nagsisimula. Ito yung parang pinaka ano, tawag dito pinaka what do you call this? Yung ano, yung ano sa ano, yung parang pinaka ano siya, opening, no? Teaser. Ay, wag kayo kanina lang teaser. Ito talaga yung ano, dahilan, no? Ba't tayo nag-aaral ng datacom? Kasi magtatransmit tayo ng information in binary. Paano natin isa-send yun? Ano yung mga facilities? Paano tayo makakapag-internet working? Yun ang data communication. No? Kaya, guys, no? As sa ECE, ito yung masasabi ko na one of the core ng communications natin. Bakit? Ang communications one, more on the analog. Mahalaga naman aralan yung analog. Principles of communication, radio frequency, kasi wireless yun. Uh, yung broadcasting, communications to, mahalaga din naman. Kasi mahalaga din yun talaga kasi digital communication yun. Digital modulation yun. Paano natin nako-compress, nako-compand, na-expand yung information, 'di ba? Ano yung mga ginagamit natin for error analysis, something like that. So importante 'yon. Communication for, kung di ako nagkakamali, transmission medium. Yung transmission medium kasi, yun yung media, yun yung wired, yun yung mga copper cable, yun yung mga coaxial, yun yung antenna design. So more on transmission. Etong for is more on the transmission of signal, no, binary. Yun ang tinatawag natin na local area or tinatawag na data communications. No? Kaya dito, kahit naglan tayo, pwede ka nung kumonek sa ano, datacom. No? Although kapag kumonek ka na sa internet, hindi na local area network to. That is called the wide area network. I think ito na yun. Ito na yung wide area network. Saan na ba yun? Ayun. Ito na yung wide area network. Ang wide area network, ang pinaka siguro masasabi nyo na keyword niyan is internet working or internet itself. Once you're connected to the internet, you're already in the wide area network. Kasi yung kanyang scope mas malaki. Kasi pwedeng state, pwedeng global ang kanyang magiging range. So, sino yung namamahala dyan? Yung may mga public switch telephone network tayo. Yan ay isang voice-oriented one which enables individuals to connect voice calls and as well gumamit ng ng data, no? Interconnecting LANs and metropolitan area network. Yung man naman, yan ay mga public network para sa mga city, no, na naka-assign, no. Now, one is also depicted as cloud. Kaya kapag may nakakita ka, halimbawa, ito yung cloud. Ibig sabihin nandiyan yung ating ano. Tapos meron ka ditong ano, 'di ba? May firewall ka diyan. Usually makakakita ka yan firewall. Tapos router. Yun yung usually. Kaya masasabi natin one is depicted as cloud, no? Cloud, no? Kaya may cloud computing. Okay, so next. Ito yung datacom. Ito nasa naano ko na to. Anyway, guys, no. Pagdating sa ano, data communications, siguro para mas madali, meron akong tinatawag na client server model. Bago natin i-discuss tong ano, no. Ano ba ibig sabihin niyan? No, pag sinabing client server model, meron kang
Tawag dito, meron ka ditong PC. Ayan, dito na lang. PC. Etong si PC, mag-request to ng services kay server. So, ano request niyan? Yun yung HTTP. Pag sinabing HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Meron tayong tinatawag na DNS, Domain Name, server, no? Or system. Meron tayong tinatawag na DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Something like that. Ngayon, ito namang si server, ang trabaho niyan is mag-response from the client's request. So that is the client-server model. Kaya may mga protocol. So pwedeng si rule 1, halimbawa si IP, si ICMP, yan yung mga protocol sa tinatawag. No? Anyway, may message tayo sinisend. Pwedeng text, numbers, audio. Tapos si sender, yung ginagamit mo to send. Computer, laptop, ito ginagamit natin. Lahat ng mga devices, no? To send information. Pag video camera, mga images, videos. Okay? Now, receiver, most likely, yun din yung mga workstation. No? Medium, usually mga coax, pwedeng optical fiber, pwedeng radio wave, yung wireless, no? Protocol naman, ito yung sets of rules that govern communication. Importante yan, no? It sets of rules that govern data communication. So, hindi pa pwedeng walang rules. Without rules, will be chaotic, magulo. Imagine nyo, kung walang protocol, two devices may be connected but not communicating because there is no a rule or protocol. Paano ka magkakaintindihan? Walang nag-set. So, kailangan natin magkaroon ng rules, sets of rules. Totoo yun. Kahit saan naman. In a society without rules is chaotic, full of chaos. So, there should be a rule. Kaya nga may government to, to organize. No, that is the function of the government. Ganoon din sa protocol. Okay? Sige, next. Data representation. Text represented as a bit pattern. Ayan. Pwedeng sequence of bit. So, nagre-represent ng text symbol code, sets of symbols, coding. Ito yung representing, 1 and 0. Unicode, meron tayong mga 32 bits. Halimbawa, yung, alam niyo ba yung 192.168.1.10? Yan ay example ng decimal dotted notation na ginagamit natin for IP addresses. IP address is a unique address for every end device. Pero tandaan nyo to, no? Pag sinabi nating coding or IP address, ang naiintindihan ng computer, hindi naman yung decimal dotted notation. Ang naiintindihan niya is yung, ano sa tingin nyo, yung binary. So, kino-convert pa siya to binary. No? That is why we need to study sa susunod na meeting. Actually, kapag on-site discussion, I will be discussing IP addressing and subnetting. No, yun yung napaka-importante rin, no? Anyway, yung mga to, ito yung mga examples of informations that could be discussed. Usually images, audio, mga analog signal, no, that can be as well as video, na yung mga information na kinakailangan natin. Okay, ito na-discuss ko na pag simplex, one way, kumbaga ano lang, walang response. Pag sinabi ng half duplex, two-way, pero alternate, no? Not simultaneous. Halimbawa, yung mga citizens band, yung mga walkie-talkie, yung mga intercom. Okay. So, ito mga half duplex, ginagamit sa mga low speed transmission. So, two-wire analog lang naman yan, provided on a circuit switch basis to the PSTN. Full duplex, ito yung
system ng telephone communication or yung mga telephone system, two-way simultaneous sabay. Okay, ito yung example, no? Ito yung simplex, o direction, isa lang. One way lang kasi. Pero ito nga duplex, two-way, pero alternate. Pero ito, direction data at all the time. Because the full duplex is simultaneous. No? Okay, ano ba yung transmission tile? Ito na, ayan, no? Kagaya niyan. O, di ba? O, ito muna, tapos ito. O, di ba? Alternate. Ito, sabayan. Kaya nagkakarinigan kayo. Pero kung dahil sa planet Earth tayo, bilis ng liwanag, yung bilis. 3 raised to 8 meter per second. Pero pag ikaw halimbawa, makikipagtawagan ka sa planet Mars o sa ano na lang, sa araw. Well, nasa malapit ka sa araw, yung distance mo. Hindi mo makukuha agad-agad yung text. I think for the light to reach us from the sun, it need 8 minutes. Kung di ako nagkakamala, 8 minutes. So kung magte-text ka pala from the sun, kung nandun ka, doon yung ka-text mo sa Earth, it will take 8 minutes. So pwede pa, no? Pwede pa. 8 minutes nga, yung iba hindi ka nire-reply sa araw. Sa buong araw, no? Sa ako bago ka replyan. Pero eto guys, no? What if ang kausap ko na sa Andromeda Galaxy? Yung liwanag nila para makarating sa atin, it will take 2.5 million years approximately. So sa current technology na meron tayo, radio wave, kung ikaw ay makikipag-text at ang kausap mo ay nasa Andromeda Galaxy, it will take 2.5 million years bago makarating yung inyong text. Kasi nga, yung light, it reaches 2.5. At kung babalik pa yon, another 2.5. So maghihintay ka ng 5 million years. Okay lang, no? Mahal mo eh. Hihintayin mo, sabi nga nila. Kahit pa million years, walang problema. So anyway, ganun yung ibig sabihin na, no? Hindi ka pwede makapag full duplex load. Kasi dito nagagawa natin dahil nasa ano na tayo. Imagine yung light, kung di ako nagkakamali, 7 times o mahigit pa na nagkaya mag-encircle within the planet Earth. Ganun ka bilis to. Kaya parang simultaneous lang yung ating communication here. So ito yung mga example. Yan, no? Telephone, video conference. Okay, ito na-discuss ko na rin kanina. Pag network, mga devices, andyan yung local area network. Pag local area network, small geographical area, tapos may mga devices ka. Pag internet working, ang tawag doon is wide area network. Now, meron tayong mga different tasks na yan ay napag-divide natin among computers. No? Tandaan nyo, no? May mga different tasks tayo. Okay, network criteria. Mahalaga to. Siyempre, kaya ka nga naging internet para bumilis ang ating communication. Mahalaga ang performance. Yung tinatawag na response time. Alam niyo ba sa ano? Kapag ikaw ay nagko-command prompt, halimbawa, meron ka ditong PC, tapos PC2. Ito ay true ay crossover. Pwede mong ilagay dito no sa command prompt, no? Yung ipiping mo halimbawa ito yung ang IP address mo dito, 168.1.10. Ito naman /24. Ito ay 192.168.1.20. Kung nandito ka, ipiping mo yung 192.168.1.20 para malaman mo yung response time. Kung gaano kabilis. So yung performance, the more na mababa ang latency, the more na mas maganda ang network. Mababa latency, mataas ang throughput. Again, ang target natin, low latency, mataas ang throughput, mabilis ang ating performance. No? So, titindi natin yan para mapabilis yung kable mo. Baka nagpapadala ka ng malalaking data, pero ang gamit mo naman, copper cable na coax hanggang 2 GHz lang. Eh yung sinesend mo, 5 GHz, paano kaya yun mag-travel? Kumbaga sa para kang nagpadaan ng malaking truck sa iskinita. Ganon yung analogy doon. So, tingnan mo rin yung kable, no? Okay, reliability, ibig sabihin, kahit ilang trials, consistent yung nakukuha nyo. So, yun, meron tayong frequency of failure, the time it takes to link to recover from a failure. Okay, and security. Gaano ka-secure?
Lalo ngayon may mga hacking, no? Although may topic tayo dyan, encryption sa Datacom, no? Itatopic ko yun, no? Okay, so ito pa yung iba, meron tayong point to point. Pag point to point, PC to PC, laptop to laptop. So kumbaga may link ka between 2 points, two devices. So gumagamit tayo ng actual length of wire. Alam niyo ba guys, the more na mas humahaba ang wire, the more nagkakaroon siya tinatawag na attenuation. Pag sinabing attenuation, loss of signal strength in decibel. O, ano pa yung mga example ng point to point gumagamit ng mga satellite link? Okay, halimbawa, ito yung satellite. Ito yung ano mo, ito yung satellite mo. Ang tawag nito, ba, may satellite ka diyan. Ayan. Ito guys, no, gumagamit ka dito ng ano, repeater. Ang tawag diyan, repeat transceiver. Tapos ito naman ganun. So ayan, no. So nagkakaroon ka ng ano. Pero ito kasi, itong point to point, dapat dalawang satellite, dalawang microwave, no. Now, itong multi-point, ito na yung shared pwedeng temporarily, spatially. Kung several device can link simultaneously, oh, so nagkakaroon tayo ng multi-point connection. Okay, maramihang connection. Okay, next. Okay, ito guys, na importante rin na physical topology. Dalawa pala guys ang topology. May physical topology. Ang physical topology, yun yung layout. Physical layout, physical network. Yung pangalawa, yung tinatawag na logical topology. Ito yung i-discuss natin sa susunod. More on the IP, Internet Protocol. No? Pero pag physical topology, yung physical layout, yung connection ng mga links, halimbawa, ito, multi-point. Ito yung point-to-point, by the way. Ito yung server mo or switch. No? Or switch. Tapos nakakonect. Basta maraming gano'n, no? Server, something like that. Mainframe, yan, no? Nakakonect sa mga stations mo. Yan yung multi-point, no? Okay. So, yan, no? Ito guys, ano ba yung topology? Ito, bigyan ko kayo ng ano, no? Since ito, ang star, parang ganitong star. Meron ka ditong switch. Tapos nakakonekta doon yung mga PC mo. Halimbawa, ito yung PC1. Not necessarily you are, nagbumubuo ka ng star figure. Hindi naman. Pero pwede na, ito, may server ka dito. Nandito yung network management mo. Ito yung pinaka-central hub o central node. Pwede kasing central node yan, switch or hub, no? So, ito yung star. Not necessarily, pero maganda to guys. Ito yung ginagamit kasi nandito yung management natin. Etong bus, yung parang nakita natin kanina, no? Let's say meron ka ditong switch. Tapos meron ka ditong meron ka ditong switch again. Pinapadaan mo lang sa isang channel. Kasi ito yung laptop o laptop, no? Laptop ulit. Ayan. Okay, so basically ganyan. Okay, so ganyan yung itsura, no, ng ating mga ano. Okay? Kumbaga, ang bus, single channel or communication channel. Ang disadvantage ito, pag hindi kaya ng channel mo i-handle yung mga, kumbaga parang ito yung main road. Kumbaga, dyan dadaan, SLEX. Tapos bago pumasok ng SLEX, may mga di ba? Pag masyadong malaki, pag maliit masyado yung main road mo at ang daming sasakyan, traffic, ganun din dito. Okay, ito namang ring, kumbaga yung ring, yan, para ka nakabuo ng circular form. Okay, ito yung mga devices. Yan yung tinatawag na ring. Pero problema sa ring, pag nasira to, sira lahat. Although simple connection. Okay? So, yung mesh naman ganito, alam meron kang tatlong switches. Okay, switches to. Pwede kang kumonekta dito, pwedeng dito. Pwedeng dito, pwedeng dito, at pwedeng dito. Pwede pa. Ganun. Ganun yung switches. Switch 1, switch 2,
switch 3, and switch 4. So yun yung switches natin, categories ng topology natin, no? Okay, yun yung mesh analysis. Okay? So that is the mesh. Okay, ito nga sabi ko kanina, usually employed coaxial, although ang coaxial kasi, hanggang ano lang yun eh, 1 or 2 gigahertz, medyo alanganin, no? Gumagamit tayo ng UTP, medyo okay-okay na ang UTP cable. Okay. Kasi yan yung ano, pag nag-cabling tayo, manual natin gagawin yan. Okay, data transmission is bidirectional, ibig sabihin two direction. Transmit and receive. Okay, so dito, ang ginagamit natin sa ano to, sa LAN. Kasi nakita natin yung ano, yung MAC, medium access control or media access control or carrier sense multiple access. So, yung mga yan ay nasa local area network. And guys, kung tignan natin, ito yung bus topology. Kumbaga nandito yung ano, nandito yung ano, yung burden. Kinakailangan yung i-upgrade diyan. Pwede na siguro mga Cat 5e o Cat 6, no? Pwede na. Para medyo masasabi natin na mas mabilis. Yung ring, ito yung sasabi ko, ring. Closed loop, one direction lang. Kung yung bus bidirectional. Pwedeng coax, pwedeng fiber. Pero nga, problema, kapag nasira yung isa, medyo mahirap tayo maka-back up, no? Or kaya medyo ano, hindi ko siya masasabing ano talaga, efficient, no? Pero simple. O, yun yung example ng ring. Star, ito yung sinasabi ko na ano, most efficient, most used. Kasi nga ito ay gumagamit ng central node. Meron ka lang switch as will act as central manager. Tapos kaya niya nang i-manage yung mga devices, no? Okay? Ito yung example, ito yung sinasabi ko, server, PC, yan ay star topology. Yung mesh, guys, di ba? Halimbawa, ito guys, meron ako ditong ano, ilang kable to? Apat. Bilangin natin kung ilan. Tapos tingnan natin kung how many links. Lumalabas sa board exam yan, guys, sa mga design. Okay, halimbawa, meron akong i-connect na apat na devices. Kung imamano-mano ko to, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron kang 6 lines. Okay. Tingnan natin, ito yung formula para malaman mo yung link sa mesh topology. If we have 4, 4 minus 1 divided by 2. So we have 4 times 3 divided by 2. So meron kang 12 divided by 2, meron kang 6. O, di ba? May 6 lines ka. So, ito yung, wag nyo itong kalilimutan ako, guys. Ako yung nakikiusap, nagmamakaawa ko sa inyo. Wag nyo kalilimutan yan para malaman nyo. Kasi pag nag-design kayo, tinatanong yan, ilang links ang kailangan mo? Ilang kable? O, di yun yung formula, no, ginagamit, no? So, mesh is a device na nakakonect to every other device. So, ibig sabihin, the term dedicated means that link carries traffic only between two device it connects. So, para malaman mo, meron tayong kino-consider na formula to connect every other nodes, no, sa ating mesh topology. Okay, ito yung example ng mesh, no? Ngayon, kung meron kang ano, sabi nga, kung ito ay 5, ay kung meron kang 5 devices, so 5 minus 1 over 2, meron kang 5 times 4, meron kang 10. So kung bibilangin mo yan, 10 yan. 10 lines. So nakadepende, no? Sa ating ano formula, no? Okay, patapos na, no? Broadband LAN. Ayan, broadband. Ito na yung ano, yung ginagamit natin, multi-channel analog. Example, yung mga RF, radio frequency based. Broadband, ibig sabihin ng mga broadband, yung, di ba ginagamit natin na kapag tayo ay kumukonect sa net, no? Although ito, meron siyang limitation na 500 to 750 MHz, 20 to 30 channels ang kaya niyang i-handle.
Ngayon, bakit FDM? Kasi guys, ito, analog to. Analog ang frequency division multiplexing. While the time division multiplexing is a digital. Okay, tandaan nyo, no? Ginagamit nyo, no? Kapag mga analog, let's say, alam mo, mga modulation, nagmo-modulation ka, FDM ang ginagamit. Kasi you are dividing the frequency. You are multiplexing the frequency. Now, when two or more networks are connected, pwedeng sabihin na inter-network. Tandaan nyo guys, pag sinabing inter-network, public to. Naka-public network ka. Yan yung ginagamit natin. Pero pag sinabi namang intranet, private network yan. Within the organization. Pag sinabing extranet, meron kang external o parang something like remote. Bibigyan mo si client ng access temporarily. Extranet yun. No? Anyway, yan ay ma-discuss pa natin. No? Pero internet working ang wide area network. Okay? Example ito ng broadband LAN. Okay, tiro nyo to guys, no? Yung broadband LAN natin. Ayan. Head-end. Andyan yung ating mga facility natin, mga devices. So, ito yung carrier usually and the information, no? Bidirectional, no? So, tree and branch topology. Okay? So, yan ay, kumaga matatakil pa natin. So, hybrid guys, ito yung combination ng mga topology. Kino-combine mo yung different topology. So, ito guys, halimbawa, pwedeng star. Star kasi ito eh. Pero ito, nakakombine sa bus. Bus 2. So, ito ay a star backbone with 3 bus network. So, ginagamit yan ay hybrid. So, di ba meron kang star, ring, bus, mesh, pang-lima yung hybrid. Yung hybrid combination. Yan yung combination ng ating mga tawag ito network topology. Okay, next. Okay, clear ko lang ito. Okay. Ano yun? Yun. Okay, so network topology natin, point to point, personal phone. Point to multi-point, yan yung mga ito kasi guys, ang broadcasting, sending to all direction. Ibig sabihin, unidirect, parang from one point to another. Yung TV and radio broadcasting, example. Bus, yan yung gumagamit ng single communication line or channel, no? Na ginagamit sa LAN o Ethernet. Ring, yung FDDI, meron ganyan, fiber distributed data interface. Gumagamit siya ng ring connection. Tree connection, ayan. Sa yan, sa PSTN, Public Switch Telephone Network. Gumagamit tayo ng tree connection. Anyway, yan ay matatakil ko pa, no, kapag nag-handle tayo. Mesh, ito yung na-discuss ko sa inyo kanina. Mesh connection, ibig sabihin magkakakonekta yung mga devices. Lower layer kasi yung kanina, yung tawag ito, yung tawag dito, yung ating tree connection. Pero itong mesh sa higher layer. Anyway, ito yung point to point. Makikita nyo dito yung mga example. Ang simplex, ayan, no, yung, point to point. Example to ng mga point to point. Sa full duplex telephone, point to multi-point TV, wireless LAN, half, di ba? VSAT, yun yung mga mobile phone. Siyempre, bus, half duplex. Ginagamit yan, no? FDDI, simplex yun, pero ring. CATV, community, no? Antenna television. PSTN, lower level, full duplex. Higher level, na meron din tayo sa mesh. Okay, ito yung heterogeneous. As you can notice, modem, usually from computer data, kino-convert mo to analog, no? Or analog, kino-convert mo to digital, no?
Tapos ito, kung ito ay i-connect mo to another modem, point to point one, ngayon kung ang router ang tatanggap, digital dapat. Meron siyang analog to digital converter. So ito yung switch 1 natin. Ito yung mga, kumbaga sa ano, yung mga switches, itong mga switch natin, or tinatawag natin ng mga ano natin, no, offices natin or something like that, mayroon tayong mga router na nakakabit. Anyway, it will be discussed pa pagdating natin ng mas broad na topic pagdating sa telecommunication. And again, sabi ko nga, internet topology, as you can notice, tayo ngayon is under now internet telephony ang tawag. Sa internet telephony, we connect individual computers through internet, public address, public network. So, possible na yan ay naka-connect sa local area network. Pwede ka mag-dial up, papakabagal pa, no? Pwede ka mag-broadband, no? O, tayo ngayon, dumedirekta na to sa modem, no? Sa ating mga router and sa ating mga, kumbaga sa ating mga ISP, meron tayong mga internet service provider, no? Okay, so I think ito ay malinaw na sa atin. I hope yan ay naging klaro. Okay, stop ko lang tong